tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit at krusyal na balita sa seguridad ng pandaigdigang kalakalan ang ating tinututukan ngayon. Hayagang hiningi ng Estados Unidos sa pamahalaan ng Iran na maglabas ng isang pampublikong deklarasyon na nagsasabing mananatiling bukas ang Strait of Hormuz para sa lahat. Kasabay nito ang formal na pangako na ganap ng ititigil ng Tehran ang pag-atake sa mga barkong komersyal bago ang nakatakdang pag-uusap sa Oman ngayong araw. Ayon sa mga ulat mula sa Amerikanong media na nagbabanggit ng mga hindi pinangalanang opisyal, lihim umanong inamin ng pamahalaan ng Tehran sa mga malapit na tagapayo ni Pangulong Donald Trump na isang malaking pagkakamali ang naganap na pamamaril sa mga barko kamakailan. Gayunpaman, isinisi ng panig ng Iran ang mga mararahas na insidenteng ito sa isang rebeldeng grupo sa loob ng kanilang bansa na hindi sumusunod sa utos ng pamahalaan. Sa kabila ng mga naganap na labanan sa Strait of Hormuz ngayong linggo na itinuturing ng White House na tahasang paglabag sa umiiral na kasunduan, inihayag ni Pangulong Donald Trump na nagkasundo pa rin ang magkabilang panig na ipagpatuloy ang diplomasya. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng pagnanais ng dalawang bansa na maiwasan ang isang mas malawak at madugong digmaan na maaaring yumanig sa buong gitnang silangan sa mga susunod na araw. Mabilis namang sumagot si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi upang ipagtanggol ang kanyang bansa sa mga akusasyon ng Amerika. Sa kanyang pahayag sa platform na X, iginiit ni Araghchi na tinupad ng Iran ang kanilang pangako sa kasunduan ng ceasefire at sa halip ay ang Estados Unidos ang siyang unang lumabag sa mga tuntunin nito. Ang palitang ito ng paninisi ay lalong nagpapainit sa sitwasyon bago ang nakatakdang pag-uusap sa Oman. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng kasunduan, noong buwan ng Hunyo ay nilagdaan ng Estados Unidos at Iran ang isang mahalagang kasunduan para sa pansamantalang tigil putukan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduang ito, nangako ang Iran na bibigyan ng ligtas na daanan ang lahat ng mga barkong komersyal na dumadaan sa Strait of Hormuz na itinuturing na isa sa pinakamahalaga at pinakaabalang ruta ng petrolyo sa buong daigdig ngayon. Ipinaliwanag ng mga matataas na opisyal ng Estados Unidos sa CBS News na ayon sa Tehran, isang pasaway na sekta ng mga hardliner ang sumasabotahe sa mga negosasyon sa pamamagitan ng pag-atake sa mga barko. Sinisikap umano ng radikal na grupong ito na sirain ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa upang hindi matuloy ang anumang mapayapang kasunduan na maaaring magbunga ng mas magandang relasyon sa pagitan ng dalawang panig sa hinaharap. Inihayag ng isang opisyal ng Amerika sa mga mamamahayag ang naging tugon ng Iran sa likod ng mga saradong pinto ng diplomasya. Ayon sa kanya, bumalik sa lamesa ng negosasyon ang mga kinatawan ng Iran at direktang nagsabi na sila ay nagkamali at nagkasala sa mga naganap na pag-atake sa Kipot kamakailan. Ngunit nakiusap na ipagpatuloy pa rin ang talakayan upang maayos ang gusot at hindi na lumala pa ang armadong labanan sa karagatan. Inaasahang pamumunuan ng mga pinakamataas na opisyal ng Estados Unidos ang gaganaping negosasyon sa Oman ngayong Sabado. Kabilang sa mga darating sa pulong ay sina Vice Presidente J.D. Vance, kalihim ng Estado Marco Rubio, pati na rin ang dalawang personalidad na may malaking papel sa usaping gitnang silangan na sina Special Envoy Steve Witkoff at ang kilalang manugang ni Pangulong Donald Trump na si Jared Kushner na eksperto rito. Sa panig naman ng Iran, inaasahang dadalo rin si Foreign Minister Abbas Araghchi upang harapin ang mga mabibigat na hiling at ultimatum ng Washington. Ang presensya ng mga matataas na leader na ito mula sa magkabilang panig ay nagpapakita lamang kung gaano kahalaga at kaselan ang gaganaping pag-uusap para sa katatagan ng buong rehiyon at sa kaligtasan ng pandaigdigang industriya ng pagpapadala ng mga krudo at iba pang mahalagang kalakal. Sa isang briefing para sa mga reporter noong Biyernes, ibinunyag ng mga opisyal ng Amerika na nagpadala na sila ng isang matigas na mensahe sa pamunuan ng Tehran sa pamamagitan ng mga tagapamagitan sa rehiyon. Ang mensaheng ito ay naglalaman ng formal at seryosong demand na maglabas ang Iran ng opisyal na pahayag na nagsasabing ganap na ligtas ang Kipot at hinding-hindi na muling magpapaputok sa mga barkong komersyal doon sa hinaharap. Nagbabala ang isang opisyal ng Amerika na sinipin ng Reuters na seryoso ang Washington sa kanilang mga hiling at hindi sila makikipagbiro sa usaping ito. Ayon sa kanya, alinman sa magbigay ang Iran ng hininging pampublikong pahayag o maghanda sila sa isang napakasamang kahihinatnan para sa kanilang bansa.
Bukod dito, nais din ng White House na aminin ng Iran sa publiko na isang malaking pagkakamali ang pagpapaputok sa mga barko kamakailan. Samantala, upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng digmaan sa rehiyon, isang delegasyon mula sa bansang Qatar ang naglakbay patungong Iran noong Biyernes. Layunin ng kanilang biglaang pagbisita na pamunuan ang mga pag-uusap na naglalayong palamigin ang tensyon at siguruhin ang maayos, ligtas at malayang paglalayag ng mga dayuhang barko sa loob at labas ng estratehikong Strait of Hormuz na pinag-aagawan ng dalawang panig sa kasalukuyan. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang na ito, naglabas ng matapang na pahayag si Pangulong Donald Trump sa kanyang platform na Truth Social. Sinabi niya na bagamat humiling ang Iran na ipagpatuloy ang mga pag-uusap at sumang-ayon ang Amerika rito, malinaw niyang ipinaalam sa Tehran na ang dating kasunduan sa tigil putukan o ceasefire ay formal at ganap nang nagtapos dahil sa kanilang mga ginawang pag-atake sa karagatan kamakailan. Hindi lang ang usaping barko ang nagpapainit sa sitwasyon ngayon. Noong Sabado ng madaling araw, sinagot din ni Trump ang mga ulat na may plano ang Iran na ipapatay siya. Sa kanyang post sa Truth Social, nagbabala ang Pangulo na kapag itinuloy ng Iran ang balak na ito, gagamitin ng militar ng Estados Unidos ang buong lakas nito upang tuluyang wasakin at burahin sa mapa ang maraming bahagi ng kanilang bansa diyako ganti sa kanila. Ang babalang ito ay kasunod ng mga ulat mula sa Wall Street Journal at iba pang media sa Amerika na nagpapatunay na nagbahagi ang Israel ng mahalagang impormasyon sa Washington. Ayon sa intelihensyang ito, kamakailan lamang ay nagbalangkas ang Iran ng isang detalyadong plano upang paslangin ang kasalukuyang Pangulo ng Amerika na itinuturing ng Washington na isang direktang deklarasyon ng digmaan laban sa kanila sa buong mundo. Dagdag pa rito, may mga hayagang panawagan din para sa kamatayan ni Trump sa ginanap na libing ng yumaong kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Si Khamenei na inilibing ngayong linggo ay napatay sa isang pag-atake ng Israel sa kanyang tirahan sa Tehran noong ika-28 ng Pebrero na siyang naging mitsa ng unang araw ng bukas na digmaan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at ng bansang Israel. Sa kabutihang palad, walang mga bagong pag-atake ang naiulat noong Biyernes matapos ang matinding labanan sa rehiyon ng Gulpo noong unang bahagi ng linggo. Ang naganap na sagupaan ay itinuturing na pinakamalalang palitan ng apoy sa pagitan ng Estados Unidos at Iran simula ng lagdaan ng dalawang bansa ang pansamantalang kasunduan noong nakaraang Hunyo na nagdulot ng matinding pangamba sa buong komunidad ng mundo at sa ekonomiya. 3 barkong komersyal ang kinumpirmang tinamaan ng mga missile habang gumagamit ng rutang inirerekomenda ng Estados Unidos sa loob ng katubigan ng Oman. Paulit-ulit namang iginigiit ng Iran na ang tanging ligtas na daanan para sa mga barko ay ang hiwalay na ruta na dadaan mismo sa kanilang sariling teritoryo na nagpapakita ng kanilang pagnanais na ganap na kontrolin ang lahat ng trapiko sa mahalagang kipot na ito ng mundo. Sa kabila ng gulo, may bahagya pa ring pag-asa matapos magkasundo ang Estados Unidos at Iran noong nakaraang buwan sa isang 14 na puntong Memorandum of Understanding. Layunin ng kasunduang ito na palawigin ang tigil putukan at tuluyang wakasan ang armadong hidwaan sa lahat ng dako, kabilang ang pagtutulungan ng Iran at Oman upang ayusin ang pangangasiwa sa mahalagang kipot na ito sa mga susunod na taon ng kanilang relasyon. Sa ilalim ng bagong kasunduan, ang Strait of Hormuz ay pamamahalaan ng Iran sa pakikipagtulungan ng bansang Oman, kabilang ang posibleng paniningil ng mga bayarin sa serbisyo para sa mga barkong dadaan dito. Mananatiling tayo nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa Oman upang malaman kung magtatagumpay ang diplomasya o tuluyan ng sasabog ang isang malaking digmaan na yayanig sa pandaigdigang ekonomiya at kapayapaan.